Ito mga kapare ko ay ang Gameline GLK82. And after ng almost 2 months sa paggamit ko dito, masasabi kong isa to sa best keyboard na nagamit ko so far. Meron na kasing default linear red switch, hot swappable support na rin with RGB lighting, may tri-mode connectivity, may solid build, fully customizable RGB and keys, and syempre merong saktong presyo para sa isang premium quality keyboard. At ang maganda pa dito, napaka-basic lang nito i-customize at pwede natin tong ipa-customize sa shop nila mismo. Kaya kung naghahanap kayo ng keyboard ngayong 2025 to 2026, pang regalo or kaya personal, tara, pag-usapan natin itong Gameline keyboard na to. Okay, simulan natin sa mabilisang unboxing. Gusto ko lang linawin na ang Gameline is a local brand mga kapare ko. Kaya ang kagandahan dito, if ever na bibili tayo ng mga products sila, sinusupport na rin natin yung local brand natin sa Philippines. Ano? Uy! Philippines! Kapag pagka-open natin ng box, una agad natin makikita dito is yung ating Gameline JLK82 keyboard. And ito yung pinaka-look niya para sa ating color black. Mamaya mas pag-usapan natin yung design. Anyway, sumunod naman dyan is makikita natin yung ating user manual. Then sumunod naman dyan na makikita natin dito yung ating cap and also switch puller. Then meron na rin tayo ditong included brush if ever na maglulub kayo dito, pwede. Then lastly, meron tayong special Gameline keycaps and USB-A to USB-C cable. And that's pretty much it. Okay, in terms of design, meron tayo ditong 82 keys layout which is personally my favorite. Galing kasi ako sa 60% keys layout, then nag-switch ako dito sa 82 and mas na-inlove ako dito dahil mas mabilis nang pindutin yung mga F keys and at the same time compact at hindi pa rin naman siya ganong kalakihan kaya nagpipit pa rin siya sa setup ko currently. Pagdating naman sa build neto, meron tayo ditong plastic body and then aluminum alloy chassis. And to be honest, ang premium ng feel neto kapag ginagamit ninyo or hawak-hawak ninyo kasi random mo na solid yung keyboard at kahit mabagsak mo siya, hindi siya basta-basta mababasag. Pero at the same time, medyo may pagka-lightweight pa rin siya. Meron siyang 960 grams overall weight, kaya madali lang ilipat-lipat ng pwesto if ever na gagamitin mo sa office mo or kaya sa workplace mo. And then plus mo pa na naka-tri-mode connection to which is supported niya ang 2.4 GHz dongle, USB Type-C cable connection, and also Bluetooth up to 3 devices. Kaya yes, wireless setup na tayo dito at hindi na natin kailangan pang gumamit ng cable. Pero kung mas preferred naman natin yung cable, wala din naman tayo magiging problema. Dahil kahit ano man yung gamitin natin, Bluetooth or kaya dongle man and also keyboard, same po silang responsive. Wala akong nakuhan delay or hindi man ako naka-encounter ng kahit anong delay dito. Lalo na kapag nagtatype ako ng scripts ko dito sa PC or kaya kapag naglalaro ako ng mga Valorant and other competitive games dito sa PC. Actually, lahat rehistro at wala akong nakuhang delay na kahit ano. Pero take note natin para sa mga tao na mahilig mag-work outside o kaya sa mga coffee shops then magdadala kayo ng keyboard, hindi ito yung keyboard na para sa inyo kasi medyo bulky siya kaya hindi siya ganun ka-comfortable dalhin kung saan. Gusto ko lang isingit kasi tinesting ko dalhin at medyo nahassle ako dahil nga medyo bulky, space consuming sa bag ko. Meron na nga rin pala tong RGB lighting spray keys na kung saan pwede nating i-customize yung colors and also yung light projection using yung ating Gameline built-in software and also in keyboard itself using yung ating navbar. However, konti lang or limited lang yung mga presets na pwedeng gamitin. Mas okay gamitin yung software nila in terms of customization and other color projection. Anyway, yes, meron na tayo ditong built-in LED screen na kung saan dito natin makikita yung mga essential information or data kagaya na lang ng battery, time, and also iba't pang mga content. Pero most likely gagamitin natin to para i-navigate yung keyboard at gamitin yung mga certain programs niya kagaya na lang ng pag-change ng color ng ating RGB or pag-switch ng connection mode natin sa Bluetooth, dongle, and also cable. Then, isa pa sa unique feature nito pwede tayong maglagay ng GIF. It depends sa gusto natin or trip natin. And yung ginawa ko dito is naghanap lang ako sa internet at nilagyan ko siya ng pusa na meme. And actually, cute na cute ako dyan. Nagugustuhan ko yung design na yan. Pagdating naman sa ergonomic or comfort kapag ginagamit mo yung keyboard, meron tayo ditong dual tilt adjustable stand na kung saan pwede tayong mamili kung anong height yung gusto natin dito sa mga stands na to. And most of the time, hindi ko sila ginagamit lalo na kung magta-type lang ako ng script. Now, usapang sound naman tayo. Bale, nakalinya red switch tayo dito and default, no adjustable at kung ano-ano pa. Pero ang maganda dito, pwede nating i-lube yung switch niya or supported na natin yung lube. Nakita nyo naman sa unboxing, meron tayo dong brush. So yeah, pwede natin gawin yon sa every switches na meron to. And ito yung sound check ng default linear red switch ng walang lube at kahit anumang customization. As in, fresh from the box to. Ito yung sound niya para aware kayo.
And then, meron pa ako ditong isang version ng GLK82 na customized build na or customized version. Madami kasi mga switches na ino-offer sa Gameline doon sa shop nila na pwede nyong puntahan para makapag-customize din kayo ng keyboard kagaya na itong ginawa ko. Bale, nagpalit lang naman ako dito ng keycaps and then pinalitan ko rin yung switch niya ng HMX Sinhai Linear Switch. And ito yung tunog niya para may idea kayo. And to be honest, meron talagang different pagdating sa sound yung dalawang yon. Mas creamy doon sa ating linear light blue switch, unlike doon sa default na red switch. Pero kung ako yung tatanungin, para sa akin lang naman, hindi mo na kinakailangan pang magpalit ng switch or mag-customize or bumili ng other switch dahil yung ating red linear switch is enough na. Lagyan na lang natin yan ng lube or ilube na lang natin yan. Mas magiging maganda yung sound yan. Pero yun nga, gaya na sabi ko, wala pa akong ginagawang kahit anong customization dito. Pero kung napapaisip kayo, para sa akin, goods na po talaga yung tunog ng ating linear red switch kung ako lang naman yung tatanungin. Pero kung hindi pa kayo satisfied, pwede nyo nga siyang i-customize sa shop nila. And speaking of customization, gaya ng sabi ko kanina, sa shop nila mismo natin gagawin. Hindi ko po ginawa sa studio yung customization, as in pumunta ako dun sa shop nila, and yung shop na pinuntahan ko is sa Green Hills and located po sila sa 4th floor ng Green Hills Mall. Bale, pwede tayo mag-check doon, makikita nyo agad yung Gameline kapag pumunta kayo doon. And dun sa store nila, nandun lahat ng kinakailangan mong switches and keycaps para sa dream keyboard layout or setup mo kung meron ka ng prepared. Meron silang iba't ibang keycaps design na pwede mong pagpilian, pwede mo yung bilhin at ilagay doon sa keyboard mo. Meron na rin sila dong different keyboard membrane na kung saan pwede ka nang mamili and then doon mo na lang gawin yung customization mo. Meron na rin silang mga pre-built setup keyboards na pwede nating bilhin or pwede nating gayahin or gawing reference yung kanilang design para doon sa i-build mong keyboard. And kung hindi kayo sure kung anong switches yung gusto nyong gamitin, meron sila dong different kinds of switches na pwede mo i-testing para malaman mo yung preferred mo. And actually, medyo na overwhelm ako dito dahil dati linear, tactile, and clicky or regular switches lang yung alam ko. Ngayon, meron na tayong mga linear silent or mga silent version, mga silent type na dati nung bumibili ako ng keyboard or naghahanap ako ng mga keys, hindi nag-key exist. So, yeah, medyo na overwhelm lang ako sa part na to. And sa totoo niyan, dito na rin sa kanilang demo keyboard or pre-built keyboard nila, nakuha ko yung konsepto or design ng gusto kong keyboard kasi nung pumunta ako dyan, wala talaga akong nasa isip. Gusto ko lang yung tunog and gusto ko linear switch. Yun lang. Pero nung nakita ko yung design na to, ganong keycaps din yung binili ko, and kung makikita nyo naman sa keyboard layout natin, ito yung kinalabasan, and for me, so far so good. Satisfied ako kahit na 2 months ko nang ginagamit to, wala pa rin ako nagiging problema or anything. All goods yung experience ko dito kung ako yung tatanungin. Anyway, ang nagustuhan ko kapag nag-walk-in tayo sa store nila para gumawa ng customization sa kanila, beginner friendly sila. So, kung kayo yung tao na first time nyo palang magbibuild or kaya wala talaga kayong knowledge sa pagbibuild ng isang keyboard, pwede tayo magtanong sa mga staff nila at napaka-responsive nila. Actually, tutulungan ka pa nila mag-build. And yung isa pa sa nagustuhan ko sa kanila is transparent sila. Sasabihin talaga nila yung mga switch na hindi mabenta or merong mga feedback yung ibang user na pangit to, pangit yan, at magsasuggest sila ng best para sa'yo based sa needs or preferred mo sa isang keyboard. Kaya kinakailangan yung i-disclose kung ano yung bagay na gusto ninyo sa isang keyboard na i-build ninyo, dahil yung goal nila doon is makapag-build sila ng gusto mo talagang keyboard, hindi lang para makabenta. Which is I like, dahil yun talaga yung pinaka-napil ko nung nag-walk-in ako sa kanila. Then, para nga pala sa mga mahilig mag-customize dyan, for example, bibili kayo online ng switches or pupunta kayo sa Gameline, applicable ang 3 to 5 pins switches dito sa ating Gameline GLK82 keyboard. Meaning lang neto, hassle-free na tayo sa paghahanap ng switch na supported sa kanya. Now, usapang presyo tayo. Pagdating sa presyo ng Gameline GLK82, umaabot to ng 4,000 plus para sa kanyang SRP, pero ngayon 12.12 meron silang sale up to 3,000 plus pesos na lang. And then, yung inabot ng customization ko is nasa around almost 4,000 pesos. So, pwede pa yung mas mababa and pwede pa yung mas mataas. It depends yan sa presyo ng keycaps and also sa presyo ng switch na gagamitin mo sa customized build mo. And kung ako yung tatanungin dyan sa isa kanina, hindi nyo na kinakailangan pa mag-customize ng keyboard kapag binili nyo yung stock nito, dahil para sa akin satisfied na ako doon. Pero kung yun nga, medyo gusto nyo ng mas maganda, mas okay yung tunog, etc., go for it. Pwede kayo mag-visit sa mga malls na meron
merong Gameline store. Marami po yan. Actually, mayroon dito malalapit sa amin and pwede nyong gawin itong gantong customization. Anyway, in overall, just I said, ito yung pinakamagandang keyboard na nahawakan ko ngayon dahil una, ako mismo yung nag-build ng lineup na gusto kong gawin kaya talagang lahat ng needs ko para sa isang keyboard ay nandito. So, currently, ito yung pinakamaganda talaga na nagamit kong keyboard so far. And i-plus pa natin yung build quality nito, yung tri-mode connection, and then yung iba pang mga customization features na pwede natin gawin. Isa na ito sa masasabi kong pinaka-fully customized na keyboard na pwede nating magamit or mabili ngayon sa market. And just like I said, isa tong local brand. So, as a Filipino, if gusto nyong isupport ang Gameline, pwede po kayong mag-check sa website nila. Ilalagay ko po yung link ng mismong product na to dyan sa description down below, and also pwede nyo po silang i-check sa kanilang mga physical store kagaya na lang dito sa ating Green Hills Mall, 4th floor. Ilalagay ko po yung address dyan sa description down below. Anyway, dito ko natatapusin yung video. If meron kayong mga tanong, pag-usapan natin yan sa comment section. Yun lang guys. Peace.